Kinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay inanyahan ko po ang lahat na tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos sa manaming banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy at kaming nagpapaabot, Ama, ng aming pagpupuri, pagpapasalamat. Maraming salamat, dakilang Diyos. Muli ibinigay mo sa amin ang araw na ito, ang gabing ito, upang dito'y sama-sama ka naming purihin, luwalhatiin at dakilain. At sa pagkakataong ito, Amang Banal, narito kami sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Dalangin namin sa unang dalangin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo, aming kagalang-galang, minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeda. Langisan at pagpalain mo ang iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng bawat isa na maaabot ng pangangaral na ito sa kanilang pandinig. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sumaamin ka, alisin at wasakin mo po ang anumang hadlang at gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin ang hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo, mga minamahal. Narito po tayo muli sa ating pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpapaabot muna ng mataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. At patuloy po tayo na nagpapaabot ng pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved, honorable parents in the Lord, ang ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Tayo po'y pinagpala dahil sa kanilang mga pagpapagal, pagtuturo at pagsasakripisyo, tayo ang naging bunga. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At binabati ko rin po ang mga beloved Almeda family, beloved children ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Natunay nga pong sila ang mga pangunahing katuwang, kabalikat, tagapangasiwa ng iglesyang ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating lahat, mga minamahal na narito sa venue, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating napakabait na Diyos. At binabati ko rin po ang ating mga kapatiran, patuloy po na umaantabay, nanunood sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, diyan po sa dako ng Abu Dhabi, at sa dako po ng Pujairah, dito po sa Dubai, saan mang lugar na naaabot po ng banal na programa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, dito po sa bansang UAE. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hindi lamang po sa bansang ito, maging sa ibang bansa at maging sa dako po ng Pilipinas, mga minamahal, napakarami po ng nanunood, umaantabay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, ating pag-aralan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, na yung ginagawa ng Diyos na pag-iingat sa bawat isa sa atin, yan po ay kanyang kinalulugdan. Amen? Sipin nyo, mga kapatid, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Siya pa yung nalulugod. Amen? Kaluguran ng ating mabait na Diyos, ang tayo po ay kanyang iniingatan. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sabi ng Psalms chapter 40, verse 13. Kindly, pakibasa po natin. Praise the Lord, the book of Psalms chapter 40, verse 13. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Mga awit, kapitulo 40, versikulo 13. Kalugdan mo nawa, O Panginoon, dahil ligtas ako. Ikaw ay magmadaling tulungan mo ako, O Panginoon. Amen. Amen. Malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi, mga minamahal ng salita ng Diyos, kalugdan mo nawa, O Panginoon, iligtas ako.
Ikaw ay magmadaling tulungan mo ako, o Panginoon. Ang linaw, mga minamahal, kinalulugdan ng Diyos ang ginagawa niyang pag-iingat at pagliligtas sa kanyang mga anak. So napakapalad natin, mga kapatid, dahil nalulugod ang Diyos kapag tayo ay kanyang iniingatan. Amen? Ang Diyos ay nalulugod. Dapat nga, higit tayo ang malugod. Tayo ang matuwa. Dahil tayo ang iniingatan ng ating mabait na Diyos. Pero hindi lang tayo, bagkus, sabi ng ating nabasa, ang ating mabait na Diyos, nalulugod siya kapag tayo ay kanyang iniingatan. Amen? Dagdagan po natin ang ating mga talata. Dito po tayo sa Psalms chapter 121, 7 to 8, at kasunod na rin po ang chapter 91, verse 15. From the book of Psalms, chapter 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil, and shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for more, evermore. Amen. 91:15. From the book of Psalms, chapter 91, verse 15. He shall come upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Amen. Amen. Mga awit, kabanata 121, talatay 7, 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Mga awit, kabanata 91, talata 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Amen. Amen. Muli po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, kumbaga sa pagkain, namnamin po natin ang salita ng Diyos. Amen? Bawat kataga na ating binabasa, mga minamahal, unawain natin, damahin po natin. Sabi ng ating binasa, mga kapatid, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Grabe. Iingatan tayo ng ating mabait na Diyos sa lahat ng kasamaan. Kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Literally, spiritually, iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok. Ibig sabihin, saan ka man pumaroon, ano man ang gagawin natin, saan man tayo paroroon, mga minamahal, ang paggabay, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ay sa atin. Mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Ngayon at magpakailanman, iingatan tayo ng ating mabait na Diyos. Sabi ng 91 verse 15, siya'y tatawag sa akin. Kapag tayo'y tatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan. Ang ating dakilang Diyos ay sa atin. Ano man ang dinaranas natin sa buhay, kahit sa kabagabagan, ang Panginoon ay sa atin. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Hindi lang pala tayo iingatan, hindi lang pala kaluguran ng Diyos na tayo ay iligtas. Ang sabi ng ating nabasa, pararangalan pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may pangako ang Diyos. May pangako ang pinakamamahal na Panginoon na buhay na walang hanggan. Iingatan tayo at pararangalan
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapala ang ibig sabihin. Pansinin natin mga minamahal sa Biblia. Naalala natin mga kapatid, yung 10 or rather yung 100 na tupa na inaalagaan ng kanyang Panginoon o ng kanyang pastol. Nawala yung isa. Ang ginawa ng may-ari, iniwan niya yung 99. Binalikan at hinanap niya yung isa. Basahin natin mga kapatid, Lucas 15, 5 at 6. Praise the Lord. The Gospel according to St. Luke, chapter 15, verse 5 and 6. And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. And when he came home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Amen. Lucas Kapitulo 15, versikulo 5 at 6. At pagka nasupukan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasupukan ko ang aking tupa na wala. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, pagka nasumpungan niya, hinanap niya yung tupang isa na nawawala. Iniwan niya yung 99. Hinanap niya yung isa. Ganun kahalaga. Yung isang tupa na yun. So bawat isa sa atin, tayo na tupa ng Diyos. Napakahalaga ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi diyan, kapag nasumpungan niya na, pinapasaan niya ito sa kanyang balikat na natutuwa. Nagagalak. Tuwang-tuwa siya na nakita niya yung nawalang tupa. Ibig sabihin yung tupa na ligtas o iniligtas ng ating Panginoon. Amen? At pag-uwi niya sa tahanan, titipunin niya yung kanyang mga kaibigan. Sila'y magkakatuwa. Ipapatotoo niya yung tupa na nawawala ay nakuha niya. Ibig sabihin, naglalarawan ito ng kagalakan sa kanyang puso. Katuwaan na naligtas yung tupa na yon na nawawala. Spiritually, mga minamahal, ito po'y tumutukoy sa mga taong wala sa Diyos. Mga taong naligaw. Mga taong walang panahon sa Diyos. Mga taong nabubuhay sa kasalanan. At kapag ito'y nasumpungan ng ating mahal na Panginoon, big sabihin, isang kaluluwa ang lumapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang kaluluwa ang madala natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon, tumanggap at nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, libu-libong anghel sa langit. Nagagalak at natutuwa. Kaya mapalad ang ating mahal na bisita na kasama po natin ngayon. Dahil ang ating mahal na Diyos ang nagdala sa Kanya rito. Libo-libong anghel sa langit ang nagagalak, natutuwa, higit ang ating pinakamamahal na Panginoon sa isang kaluluwa na lumalapit sa mahal na Panginoon, lalo na kung ito ay magpapatuloy na maglingkod sapagkat siya ay magiging tagapagmana ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Literal, mga minamahal, natuwa yung kanyang Panginoon nang makita niya yung tupang nawawala. Ibig sabihin, nandun sa puso niya ang kagalakan na naging ligtas yung tupa na yun. Kaya kumbaga sa panahon natin, mga minamahal, sa kalagayan natin, natutuwa ang ating dakilang Diyos kung ang isang kaluluwa ay kanyang maingatan. So tayo hindi lang isa, napakarami natin na araw-araw iniingatan tayo ng ating mabait na Diyos. Araw-araw tayong pinoproteksyonan. Kaya sa dami natin, mga minamahal, grabe ang katuwaan, grabe ang kagalakan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kahit sa atin,
Kung meron kang inaalagaan, pag iti dinaluhong, katulad kay David, mga minamahal, yung mga alaga niyang tupa, kapag dinadaluhong ng mga oso at leon, pinapatay ni David yung oso at leon, hindi sila nagtatagumpay. So, anong mararamdaman ni David na nailigtas niya yung alaga niya? Alaga, sapagkat ito'y mahal sa kanya. Dahil kung hindi mahal sa atin, bakit natin aalagaan? Nung ako'y nasa Hong Kong, yung kapatiran, ang alaga niya, pagong, ginagastusan ng kanyang amo. Pagong, alaga niya, sinusweldohan yung kapatiran, pagong ang inaalagaan. Dahil dun sa kanyang amo, mahalaga yung kanyang pagong. Dahil pag ito'y nagka-problema, pananagutan ng ating kapatiran na nag-aalaga sa kanya. Ganon kahalaga yung pagong na yon. Hindi lang yun. Yung isa nating kapatiran, ang alaga, kulisap. Sabi ko, kapatid, magkano yung kulisap na alaga mo? Sa pera natin, ang isa, 6,000. Kulisap lang. Yung kapag madaling paggabi, mga minamahal, sa damuhan, maririnig mo, tumutunog sila, pero hindi mo nakikita. Ang liit lang nun. 6,000 sa halaga ng pera natin. Kulisap lang ang kanyang alaga. Alaga niya, sinusweldohan yung kapatiran nag-aalaga. Sinusweldohan, inaalagaan dahil mahalaga doon sa may-ari. How much more tayong mga anak ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos? Kaya tayo'y mahalaga sa Kanya, natural, iingatan tayo ng ating mabait na Diyos. Dahil tayo'y iniingatan ng ating mabait na Diyos, ibig sabihin, nalulugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing tayo'y iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nalulugod ang ating dakilang Diyos sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Isa pang dahilan, mga minamahal, bakit tayo iniingatan ng ating mabait na Diyos? Bakit kaluguran ng ating mabait na Diyos na ang Kanyang mga anak ay Kanyang iniingatan? Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay templo ng Diyos. Amen? Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 16. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 3, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, ang talatay 3, ang kabanatay 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya pala nalulugod ang Diyos na ang Kanyang mga anak ay Kanyang iniingatan. Dahil tayo ay templo ng Diyos. Amen? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Templo tayo ng Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos ang tumatahan sa atin. Amen? Nung tayo ay hindi pa templo ng Diyos, ang tumatahan sa atin ay ang kaaway ng Diyos. Amen? So mula nung tayo ay maging templo ng Diyos, ang Diyos na po ang tumatahan sa atin. Kaya natural, iingatan tayo ng ating mabait na Diyos. Puproteksyonan tayo ng ating mabait na Diyos. Para sa Kanya, kagalakan na ang Kanyang templo ay Kanyang maingatan. Sapagkat ito'y pag-aari niya. Sa atin, tayo na templo ng Diyos, sa atin tumitira ang Espiritu ng ating mabait na Diyos. Kaya ano ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ingatan natin ang templo ng Diyos. Amen?
Huwag nating dungisan ang templo ng Diyos. Proteksyonan natin ang templo ng Diyos. Huwag nating sirain ang templo ng Diyos. Sino ang templo ng Diyos? Ikaw at ako. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya't ang nais ng ating mabait na Diyos, ang templo niya ay mahalin natin, ingatan natin, huwag nating sirain. Amen? Napakalinaw mga minamahal. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Kindly, pakibasa po. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 3, verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Amen. Unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Amen. Ulitin ko mga minamahal, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. Amen? Kung gibain natin ang templo ng Diyos, ang Diyos mismo ang gigiba nito. So ang ibig sabihin, ang gusto ng ating mabait na Diyos, ang templo niya ay ingatan natin. Huwag dungisan ang templo ng Diyos. Huwag sirain ang templo ng Diyos, sapagkat ang templong ito ay ikaw, ako, tayo. Tayo ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay banal. Amen? So kailangan pala mga kapatid, bilang templo ng Diyos, tayo'y magpakabanal. Sapagkat sa atin nananahan ang Espiritu ng Diyos. Ayaw ng ating mabait na Diyos na ang kanyang templo ay sinisira. Amen? Ayaw ng Diyos na ang kanyang templo dinudungisan. Paano ba yung templo ng Diyos sinisira? Ito, tayo, yung katawan natin. Ito yung templo ng Diyos. Huwag sirain, ingatan, mahalin ang templo ng Diyos. Ikaw ay templo ng Panginoon. Kaya wag dungisan ang templo ng Diyos. Wag sirain ang templo ng Diyos. Ibig sabihin, wag dungisan, wag mong dadalhin yung templo ng Diyos sa mga lugar na hindi nakalulugod sa Diyos. Amen? Noong araw, hindi naman tayo templo ng Diyos. Pero bilang katawan natin, katawang tao, yung mga tao, dinadala nila ang katawan nila sa diskuhan, sa sabungan, sa sugalan. Ngayon, Kristiyano na tayo, huwag nating dungisan. Amen? Ang templo ng Diyos, bihisa natin. Alagaan natin. Proteksyonan natin yung templo ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil ang sabi ng ating nabasa, kung gigibain natin, kung sisirain natin ang kanyang templo, siya mismo ang sisira nito. So, ibig sabihin, kung iingatan pala natin ang templo, iingatan ito ng Diyos. Puproteksyonan ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Parang, kung ikaw ay kakain ka ng makakasira sa templo, sa katawan mo, hindi malugod ang Diyos. Huwag nating sabihin na, kilala ko ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, anak ako ng Diyos, iingatan ako ng mabait na Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Tama naman, iingatan ka, makapangyarihan ng Diyos, totoo ang Diyos, pero hindi ibig sabihin na abusuhin mo ang templo ng Diyos.
Hindi ko mo iingatan tayo ng Diyos. Ano? Kakain ka ng kakain ng makakasira. Dahil ang katuwiran, totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos, iingatan tayo. Eh, ang sabi ng Biblia eh, kung sisirain mo, ang Diyos mismo ang sisira. At kung iingatan mo naman, iingatan ka ng Diyos. Amen? Huwag tayong uminom ng makakasira. Amen? Kaya nung tayo maging Kristiyano na, bawal na sa atin ang alak na pinagmumula ng kaguluhan at makakasira ng ating kalusugan. Bawal ang sigarilyo, bawal ang diskuhan, bawal ang sinihan. Huwag nating dalhin dyan ang templo ng Diyos. Sa mga kaguluhan, kaligayahan ng mundo na hindi nakalulugod sa Diyos, huwag nating dalhin, huwag nating ayusan ang templo ng Diyos ng ayos at bihis na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen? Amen? Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, banal, sapagkat ang sabi ng ating nabasa, ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Amen? So ako, templo ako ng Diyos. Iingatan ko yung aking katawan. Eh ikaw, yung katabi mo, yung kapatirang kapitbahay mo, yung kapatiran na kalapit kwarto mo, pare-parehas tayong templo ng Diyos. Kung yung kapatid mo na templo ng Diyos, sisiraan mo, sinisira mo ang templo. Amen? Hindi ibig sabihin na kung mo sarili mo lamang, yun ang puproteksyonan mo. Paano yung kapatid mo? Ang kapatid mo at ikaw ay templo ng Diyos. Pare-parehas tayo na templo ng Diyos. So iingatan natin yung kapatid natin. Hindi uusigin. Kapag inusig mo ang templo ng Diyos, magagalit sa iyo ang Diyos dahil yan, siya at ikaw ay templo ng Diyos. Amen? Kung pagwiwikaan mo ng hindi maganda yung kapwa mo mananampalataya, pinagwiwikaan mo ang templo ng Diyos. Hindi malulugod ang Diyos. Pero kung yung templo ng Diyos, mamahalin mo, mamahalin ka ng Diyos. Amen? So yung kapatid mo, mamahalin mo. Amen? Igagalang mo yung kapatid mo sapagkat siya ay katulad mo na templo ng Diyos. Amen? Kung kinakailangan, bigyan mo dahil nangangailangan yung kapatid mo, bigyan mo. Dahil pag binigyan mo, ibig sabihin, minamahal mo yung templo ng Diyos. Amen? Kahit kami, huwag nyo nang bigyan. Yun na lang katabi mo. Okay lang. Dahil yung katabi mo, templo yan ng Diyos eh. Eh kami, parang lumalabas tuloy, hindi kami templo ng Diyos. Pare-parehas tayong templo ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, ingatan ang templo ng Diyos. Sapagkat ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya itinuturo sa atin mga minamahal, ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, ang pagbibigayan. Hindi po isnaban, hindi baliwalaan. Baliwala lang sa atin yung kapatid natin. Bakit binabaliwala mo? Eh, templo yan ng Diyos. Mahalin natin yung templo ng Diyos. Amen? So ayaw ng ating mabait na Diyos na dinudungisan at sinisira ang templo. Amen? Kung yung templo na literal sa Biblia nga, ayaw ng mahal na Panginoon na ito'y nilalapastangan, dinudungisan. Naalala nyo mga kapatid, nung ang templo ng Panginoon ay ginawang palengke, nagalit ang mahal na Panginoon.
Yung mga lubid na pantali doon sa kanilang mga alagang hayop na binebenta doon sa templo, ginawa nilang palengke, kinuha ng Panginoon yung lubid at ipinanghampas niya para itaboy yung mga hayop, pati yung mga alaga nilang kalapati na ipinagbibili, binuksan ng mahalapinong pinakawalan. Tinaob niya yung mga lamesa na pinaglalagyan ng kanilang mga ibinebenta. Nagalit ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung templo ng Diyos, nilalapastangan nila, dinudumisan nila. Amen? Huwag na po nating basahin mga minamahal, pero yan po ay nakasulat sa Juan 2:14 hanggang 17. Hindi lang po yan ang verse. Yung chapter 2 ng John. Basahin niyo po nandyan. Makikita natin ang kabuuang pangyayari nang malaman ng mahal na Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yung templo na kanilang pinagdarausan ng pagtitipon, ginawang market ng mga unbeliever, nagalit ang ating mahal na Panginoon. Pinakawalan yung mga ibinibenta nilang hayop, pinaghahampas para magsialis, pinagalitan sila, pinagsabihan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag niyong gawing bahay ng tulisan itong bahay ng aking Ama, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya nga sinasabi mga minamahal ng banal na kasulatan, ibigin mo ang kapwa mo. Amen? Iniibig ba natin? Talaga ba? Iniibig nyo. Kahit di ka pinapansin, kahit hindi ka binibigyan, kahit hindi ka inaasikaso, amen. Ibigin natin ang kapwa natin. Amen? Sabi ng last verse, Marcos 12:31. The Gospel according to Mark, chapter 12, verse 31. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Ako na po ang babasa sa Tagalog, mga kapatid. Ang sabi ng Marcos 12:31, ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Sa Biblia, mga minamahal, 5 ulit na binanggit na ibigin mo ang kapwa mo. Amen? Dahil siya ay templo ng Diyos. Tayo ay templo ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mahalin natin ang templo ng Diyos. Dahil mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang templo, na ang templong yan ay tayo. Kaya nga, kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ginagawa niyang pag-iingat sa kanyang templo. Amen? Sa kanyang mga anak ay kaluguran ng Diyos sa tuwina ang kanyang pag-iingat at ang kanyang pagdiligtas. Kaya napakapalad, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin niyo po mga kapatid, kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang bawat isa sa atin ay ingatan. Ang bawat isa sa atin, proteksyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, wala kang katakot-takot. Hindi ka natatakot. Amen? Sapagkat kung alam mo na ikaw ay totoong templo, anak ka ng Diyos, puproteksyonan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iingatan tayo ng ating mabait na Diyos. Kagalakan niya sa tuwi-tuwi na ang kanyang ginagawang pag-iingat, ang ginagawang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano pang meron ang ating magagawa kundi magpasalamat na lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating pasalamatan, palagi nating purihin, luwalhatiin ang ating napakabait na Diyos.
sa kanyang ginagawa, mga minamahal, na pag-iingat at pagliligtas. How many times, mga kapatid? How many times na may mga Kristiyanong nadarapa? Yung iba ay nawawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sila'y patuloy na ibinabalik, patuloy silang iniingatan ng ating mabait na Diyos sa kabila ng kanilang paglayo, sa kabila ng kanilang panlulupaypay, sa kabila ng kanilang panghihina. Nandyan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Napakahalaga sa Kanya na laging ingatan ang Kanyang mga anak, ang Kanyang templo, mga minamahal, sapagkat buhay ng ating mahal na Panginoon ang naging puhunan sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ang dugo ng mahal na Panginoon at ang Kanyang kabanal-banalang katawan ang itinubos sa bawat isa. Kaya napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Kung tayo'y napapalayo, ibinabalik tayo ng ating mahal na Diyos. Kung tayo'y nadarapa, ibinabangon tayo ng mahal na Panginoon. Kung tayo'y naghihina, tayo'y pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo'y nagkukulang sa ating mahal na Panginoon, pilit niya tayong inuunawa. Ang mahal na Panginoon ang siyang nagpupuno ng lahat. Ano makasalanan ko, panggitin mo aking pangalan, kayang ingat. Sino tayo, mga kapatid? Sino tayo? Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Kagalakan at kaluguran ng ating mabait na Diyos. Ang tayo'y Kanyang proteksyonan. Ang tayo'y Kanyang ingatan. Ang tayo'y patuloy na panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga Kristiyano, ilang beses silang nadarapa, ibinabangon sila ng mahal na Panginoon. May mga Kristiyanong lumalayo, ngunit ibinabalik sila ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang, nandiyan ang mahal na Panginoon. Itinutuwid tayo, pinapaalalahanan tayo, dahil mahalaga tayo sa Kanya. Ayaw ng ating mahal na Diyos na tayo'y babalayo ng tuluyan. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo'y mapahabang. Nagagalak ang ating mahal na Panginoon sa isang tupang na ligaw na muli ng nasumpungan. Ano mang kasalanan ko, panggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Ikaw ko yung sandigan. Maraming kapahamakan, ngunit iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Maraming proteksyon ang ipinakikita ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo'y Kanyang mga anak, dahil tayo'y templo ng ating mahal na Panginoon. Alon sa dagat. Hallelujah! Hallelujah! Sa aking laging tapat,
Sigit pa sa iyong ibigay, di kita pababayaan sa oras na iyong nakikita. Salitang hindi nagbabago, ako ang iyong sa buhay mo. Minamahal, habang patuloy niyong nadarama ang matamis na presensya ng ating mabait na Diyos, ang ating minamahal na bisita, bigyan natin ng pagkakataon. Mahal na kapatid, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang iyong Diyos, tagapagligtas sa rin ng iyong buhay. Aming ipinapaabot sa iyo na mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman at iyong maisagawa. Makinig ka, kapatid. Unang-una ay ang pananampalataya. Yan ang unang reglamento ng kaligtasan. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pananampalataya, kailangan magkaroon ka sapagkat ang sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. Magkakaroon ka nito kapag ikaw ay magpatuloy na dumalo, maglingkod sa mahal na Panginoon sapagkat sa pakikinig ng Word of God, dumarating ang pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Ngayon, ikaw ay nakatayo dyan sa unahan para magsisi. Big sabihin, talikuran ng kasalanan. Ang kasalanan mo na iyong pagsisihan, ganap na lubos ang kapatawaran kapag ang 3 reglamento isagawa mo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4, ang Diyos ang gagawa nito sa atin, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, tanggapin mo ang ating dakilang tagapagligtas. Habang nakataas ang iyong kamay, nakapikit ang iyong mga mata, sundin mo ang katagang ito, galing sa iyong puso, ilabas sa iyong labi, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, narito ako, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ikaw, kapatid, ay aming ipapanalangin. Opo, dakilang Ama, sa unang dalangin pa rin ang aming minamali, ginagalang ng mga magulang sa iyo, narito ang kaluluwa, tinanggap ka, patawarin mo siya, sulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, gawin mo siyang tunay mong anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, maaari kang magbalik sa iyong upuan. Tayo po ay darako na po sa ating mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan. Patuloy nating inaasamang kasagutan. Tayo po'y manalangin, Amang Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami humihingi ng kapatawaran sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor, Amang Banal. Nalalaman, nababatid, nakikita mo, walang maililingid. Batid mo ang aming mga kahilingan, ang aming pangangailangan. Tugunin mo sa imalang paraan. Ito man ay kagalingan o kalutasan ng mga problema. Katugunan
Anuman sa mga pagpapalang inaasa matinihintay, alisin mo ang hadlang, anumang gawang kaaway, ito po ng aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, i-cast out natin ang mga problema, suliranin, karamdaman. Anumang uring karamdaman, ipatong ang ating ulo, kamay sa ating ulo, ang isa sa katawan na naroon ng karamdaman, banggitin ang pangalan ng karamdaman, sabihin mo na lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kung problema, dalawang kamay ating itaas. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, amin sinasaway lahat ng uring karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, sinasaway namin ang karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, kahirapan sa buhay, cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Victory in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Tayo po mga minamaliit tumayo at tayo po ay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Muli nating sambitin sa ating labi ang tinig ng pagtatagumpay. Shout unto God with a voice of triumph. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, dear Jesus. God bless you po. Makabalik po kayo.